the message is justified by God. Okay, we have been justified, of course, we receive it by faith, but it is God who justifies us, just as if you never sinned. Bakit po? Kasi ipinataw ang righteousness ni Jesus sa atin. Okay? But look at this. All have sinned. Lahat po, wala dito sa room na ito, maski batang maliit, ang hindi nagkasala. Amen po ba? Okay? Everybody has sinned. And ito po ang bungad ni Paul sa pag-uusapan natin ngayon. It's about the fallen state of man. Okay? So meron po akong hihilingin sa inyo. Medyo strong po ang message natin. Pwede po bang mahiling na tapusin nyo hanggang dulo? Huwag kayong muna ma-offend at tumayo at mag-walk out. Guards, hindi pala guards. Ushers, pakilak ang mga pinto. Joke lang po, pero medyo lang, ha? Medyo lang. Kung sensitive kayo, baka sabihin, ako yan, pinapatamaan ako ni Pastora, makalabas nga dito. Please lang, huwag lang po. Huminahon kayo. Dahil pagdating ng dulo, makikita nyo ang ginawa ng Panginoon. Pero isi-state po talaga ang fallen nature ng man at malamang may tatamaan dito. Okay? But please, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang ma-offend. Okay? Kalma ka lang, kalma. Okay? Huwag kayong ma-offend. Pero siguradong tatamaan kayo. Pero, tandaan nyo to, hindi ako may sabi nito si Paul. At si Paul po ay inspired by the Holy Spirit. Okay? So, kalma lang po, ha? Real talk and truth talk tayo ngayon. Okay? Lagi naman, truth talk, no? Walang violent reactions, walang walking out. Pakinggan nyo po hanggang dulo. Okay? Alright. Now, ang audience po ni Paul, Roman. Ang Roman church po is comprised of believers and unbelievers. So kasama, katulad yung minsan dito, di ba? May mga ini-invite tayo unbelievers. So general po ang mensahe ni Paul. Dahil gusto niyang paalam ang bagsak na kalagayan ng tao. Okay? Now, bukod doon, meron pong Hudyo at meron din pong mga Gentiles. Mga Gentiles na naniwala na at mga Gentiles na hindi pa. Meron din siyang mga kausap na Hudyo na naniwala na kay Kristo at meron din pong hindi pa. Kaya nga, unbelievers and believers ang audience niya. Which is possible for all churches. Amen po ba? Maski sa church natin, posible, hindi? Posible. Posible may unbeliever dito at syempre naman mga believer kayo. Okay? So, ito na po. Romans 1:18 to 32. Mahaba po ito. From Romans 1 to 3, magbabasa po tayo. Okay? Okay, ready and go. For the wrath of God is revealed from heaven. Galing sa langit ito, against all ungodliness. Okay? So, mababanggit lahat ang all ungodliness ngayon. And unrighteousness of men. So, lahat ng tao to, lahat ng tao. Who suppress the truth, pinipigilan ang katotohanan in unrighteousness. Sa kanilang unrighteousness, pipigilan po nilang makalabas ang katotohanan. Because what may be known of God, yung maari mong malaman tungkol sa Diyos, is manifest in them. Sa kanila mismo, nagmamanifest po ang katotohanan tungkol sa Diyos. For God has shown it to them. So, hindi lang nagmamanifest sa kanila, pinakita pa sa atin ng Diyos. Alright? For since the creation of the world, Genesis pa lang po, His invisible attributes, ibig sabihin, hindi natin nakikita ng mata, di ba? Invisible, di ba? Are clearly seen. Saan? Being understood by the things that are made. Alright? So, maiintindihan mo ang Diyos, ang attributes ng Diyos sa mga bagay na ginawa niya. Tumingin ka sa katabi mo. Gawa yan ng Diyos. Amen? Hindi ba kamangha-mangha ang Diyos? Tumingin ka sa bundok. Paano nagkaroon ng bundok doon? Tumingin ka sa bituin. Paano hindi nahuhulog ang mga bituin? Amen? So you will be amazed and you will know, wow, God created all this. He is powerful. Tumingin nga ako sa dagat. Di ba? Napag-bakasyon ako sa Batangas. Sabi ko, ang laki ng dagat.
Pero mas malaki ang Diyos dito. Amen? Tapos makikita mo yung waves, di ba? Yung waves sasampa sa shore, tapos babalik ulit. Paano hindi umaapaw yung tubig hanggang sa tao, hanggang sa lupa? Anong pumipigil sa kanila? Sabi nila, gravity. Let me tell you, it's Jesus who holds everything together. And so, you get a revelation of that. Ang sabi po niya, hindi lang yon, even His eternal power, malalaman nyo sa mga bagay na created. And the Godhead, this speaking about the Trinity. Okay? 3 persons, 1 God. So that they are, look at this, without excuse. Wala kayong excuse. Bawat tao, walang excuse. Alright? In fact, in Psalm 46:10, sinabi po doon, be still and know that I am God. Alam niyo, wag lang kayong magpa-impluensya sa mga, for unbelievers, no? Wag lang kayong pa-impluensya sa mga books na nabasa nyo, sa sinabi ng kaibigan nyo, sa mga napapanood nyo sa TV. You will know that there is a God. That God is alive. Be still. Tumahimik lang kayo, huwag kayo magpa-impluensya. Alam mo, may Diyos eh. Amen? So, walang excuse ang tao, talagang may Diyos. Right? And they're just lying to themselves when they say there is no God. Di ba? Yun ang sinasabi ng mga atheists, walang Diyos. They're lying. Alam nila may Diyos. Okay? So let's continue. Because although they knew God, tingnan nyo to salita to ng Diyos, alam nila may Diyos. Ngayon, siguro may nangyari sa kanilang masama, sabi nila, asa ng Diyos? Walang Diyos. May nangyari sa pamilya ko, tinawag ko siya, wala naman nangyari mabuti, walang Diyos. Amen? So they base it on what happened to them at sasabihin nila, walang Diyos. Kasi kung may Diyos na lang, bakit yung bata nangyari to? Ganito. Bata lang yun, tapos nangyari yun. Yung masama, asa ng Diyos? Kaya sila nagagalit. Okay? But they know there is a God. They just deny Him. So because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful. Hindi sila nagpapasalamat sa Diyos. But look at this, itong epekto, ito po ang epekto pag dinenay nyo ang Diyos. But became futile or futile. Ano yung sabihin nun? Useless. Epekto yan. Sino bang tao na hindi i-recognize ang Diyos ay magiging inutil ang kanilang pag-iisip. Magiging useless. Sabi dito, but became futile or useless in their thoughts. Yan po ang resulta o epekto when you deny there is a God. Okay? In fact, when you acknowledge God, do you know that it has a very good effect in your life? Alam niyo po, they found out, you read the Bible, the Word of God, okay, 4 straight days, and it affects your health, good health. Yung bad habits nyo, tanggal. 42%, something like that, natatanggal sa isang tumador. Better sleep. Read your Bible. Sabi mo sa katabi mo, read your Bible. Why? Because it's the Word of God. You acknowledge God and it has an effect. Kung sa kanila nagiging inutil ang isip, sa atin po nagiging useful ang ating isip. Amen? Alright? I'm just coming from the Bible. Okay? Ang sabi pa dito, and their foolish hearts. Anong tawag sa kanila? Sa kanilang mga nagde-deny na may Diyos? Foolish hearts. Hanga lang yung puso. Ano nangyari? Foolish na nga, were darkened pa. Yan po ang epekto ng pagde-deny sa Diyos at sa katotohanan ng Diyos. Okay? So kung may nakakausap kayo, puro kadiliman ang lumalabas sa kanya. Puro negatibo. Alam niyo na kung saan galing yun? Sa pusong madilim. Hindi niya kasi ina-acknowledge ang Diyos.
Huwag na kayo magtaka, maintindihan nyo na lang. Kaya pala siya ganun. Dumilim na ang puso. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Okay? So, tinatanggi nila na may Diyos. But you cannot deny it when you see the things around you. When you see creation. Right? Ako nga, tumitingin lang ako sa puno, manghang-manga ako sa Diyos eh. Sabi ko siya, gusto-gustong tumingin sa puno. Kasi paano lahat sila iisa itsura ng dahon and yet different? Paano iisang bagsak na mga tangkay nila, na mga amazed ako. Sabi ko, it's poetry. And it's a beautiful thing that the Lord does. Right? Pag tumitingin ako sa sky, sabi ko, ang galing na pintor ng Diyos. Amazing. Lalo na pag sunset, violet, pink, orange, yellow, blue. And then maya-maya, iba na ulit ang kulay. Iba na ulit ang, sabi ko, ang galing ng Diyos. Amazing God we have. Alright? So, tingnan niyo ulit yung katabi niyo. Sabi mo sa katabi mo, obra maestra ng Panginoon. That's the truth. Tayo po ang crowning creation ng Panginoon. Obra. Bawat bahagi niya, pag naintindihan mo kung paano gumagana, sabi mo, ang galing. Ang galing ng Diyos. You cannot deny God. God speaks in all the creations that He has done. Kaya lang, itong mga taong pinag-uusapan dito, dinideny nila ang Diyos. Sabi pa dito, let's continue, professing to be wise, sabi nila, kami nakakaintindi. They became fools and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man. Kaya sinasamba ang tao. Ano pa? And birds and four-footed animals. Ang baka sinasamba. Alam niyo ba ang Hinduism? Bawal kainin ang baka. Bakit? Diyos-Diyosan nila yun. Bawal patayin ang daga. Lagot ka. Tita nila yun. Totoo po, wala tayong magagawa. Lolo nila yun. Huwag mo papatayin ng daga. Okay? They worship them. They give them food. O ano nangyari ngayon? Therefore, yan ang ginusto nyo. Sinasabi ko na sa inyo, eto ako ang Diyos. Kitang-kita yan sa mga nakikita nyong, creation. Pero sila ang sinasamba nyo. Therefore, God also gave them up. O, yan ang gusto mo? Alang Diyos, hindi kayo pipilitin. Never. Because ano naman ang saysay nung pinilit ka lang para sambahin mo ang Diyos? Ang pagsamba natin sa Diyos, dapat ikaw ang may gusto niyan. Okay? So, therefore, God also gave them up to uncleanness. Ikaw ba naman sumamba ka ng daga pag hindi ka dumumi? Sumamba ka ng, tingnan nyo lang to, sumamba ka ng baka. At yung lumalabas sa baka, may pinanghihilamos mo. Hindi ba madumi yun? Ginusto mo yan eh. Sa kanila, holy yun. Holy water nila yun. No joke, research. Yung lumalabas sa baka, ginaganyan nila sa mukha nila. Ginusto mo yan eh. Ayaw ng Diyos yan para sa'yo. Eto siya na Diyos na tunay. Ayaw mo? Di yung baka, sige, wala akong magagawa para sa'yo. Pinili mo yan. Diyan yung makikita, man has free will and God will honor your free will. Wala siyang pipilitin para sambahin siya, mahalin siya. Pero pag pinili mo yan, ayaw man ng Diyos, pinili mo yan. Kaya uncleanness in the lust of their hearts. Ayoko nang alamin kung ano yung nilalast nila. Kung daga nga sinasamba nila. Ano pa kaya yung nilalast nila? To dishonor their bodies among themselves. Who exchange, look at this, who exchange the truth of God, yung katotohanan ng Diyos. Sabihin natin lahat, katotohanan ng Diyos. Parang tulog kayo. Katotohanan ng Diyos. For the lie. Pinagpapalit mo. Ito po ang sinasabi ni Paul, di ba? And worship and serve the creature
rather than the Creator. Yung baka sinasamba, yung artista sinasamba. Alright? Yung singer, yung wag na lang. Yung dancer, sinamba mo na, lahat ng mall mo, may picture nila. Kompleto pa. Okay? Rather than the Creator, who is blessed forever. Sabihin natin lahat, God is blessed forever. Amen. So sabi niya, for this reason, ginusto mo yan, God gave them up. Hindi ko kayo pwede pilitin. Ang tunay na pagmamahal, di namimilit. God gave them up to vile passion. Now, hindi niya binigay yung vile passion sa kanila. Meron sila. Ginusto nila yon, yun ang pinipili nila. Di sa'yo yan. Walang magagawa ang Diyos pag ayaw mo sa Kanya. For even their women exchange the natural use for what is against nature. Now, parang hindi natin maintindihan kung ano ibig sabihin yan. Okay? Pero, likewise, sabihin natin lahat, likewise. So, tulad ng, ito maintindihan na natin. Likewise, also the men, yung mga lalaki daw po, leaving the natural use of the women or the woman, ayaw na nila sa babae, ano daw? Burned in their lust for one another. Ano yung sabihin nun, pastor? Hindi ko magets. Men with men. Lalaki sa lalaki. Gets? So kung ganito po sa lalaki, ganun din po sa babae kasi likewise women to women. Gets? Kuha po ba natin? Ang sabi po dito, committing what is shameful and receiving in themselves the penalty of their error. Ano yung penalty nila? Well, ito lang yung nakikita ng mata natin. Okay? Hindi sila tinatanggap ng mga ibang tao. Penalty yan pinipilit mo Pinipilit mo kasi. Hindi ka naman yan. Ayaw mo yung katotohanan ng Diyos. Pinipilit mo Ayan ang penalty niya. Hindi ka tatanggapin. O tapos ngayon magpaparada kayo. Are you getting it? Okay? I am just reading Paul's message. Alright? Please, remain seated. Wala po ma-offend. Dahil maganda po ang dulo nito. Promise. Kasi grace and peace po ang dala ng ating Panginoon. Hindi panghuhusga, kundi grace and peace. Sabihin natin lahat, grace and peace to you. Yan, maganda po to. Kaya lang syempre, pinapaalam lang sa atin ni Paul yung bagsak na kalagayan ng tao. Okay? Mag-offend. And even as they did not like to retain God in their knowledge, yung katotohanan patungkol sa Diyos, God gave them over, ang dalas nun, pangatlo na to, God gave them over to a debased mind. Ano yung debased? Mababang kaisipan. Instead na meron tayong kaisipan ng Diyos, ang tao pwede naman yon available, the mind of Christ, ay, yan ang pinili mo. Wala akong magagawa. Ayaw mo sa akin at sa katotohanan ko. I give you over. Ang sabi pa dito, to do those things which are not fitting. It's not fitting. Being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness, listahan na po to ng mga iba't ibang klaseng kasalanan. Kung tingin nyo, nakalusot kayo doon sa first three, ito pa, meron pa. They are whisperers. Whisperers, parang lahat, pasok na doon Lahat tinamaan na. Okay? Backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, sinungaling, disobedient to parents. Kalma lang, huwag magagalit. Okay? Maganda ending nito, promise. Undiscerning, untrustworthy, hindi mapagkatiwalaan, unloving, hindi mapagmahal, unforgiving, ayaw magpatawad, unmerciful, walang habag. Nilista na po lahat ng kasalanan. Kung akala niyo yung kanina, top 3, atheist, idolater, homosexual, yun lang, hindi, ito pa ang dami,
Sa pool. Lahat. Sa pool. Okay? At sabi pa dito, who, knowing the righteous judgment of God, alam naman nila, tuwid ang paghuhusga ng ating Diyos, that those who practice such things are deserving of? Grabe, kamatayan pala yun. Unforgiving lang ako, Lord? Kamatayan na kagad? Yes. Dahil ang Diyos natin is a just God. Lahat ng sala, may kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Malinaw po yan sa Bible. Okay? Talagang kamatayan ang deserve ng lahat ng tao dahil lahat ng tao nagkasala. Okay? Mabigat po ang kabayaran dahil just po ang ating Diyos. At ang sabi dito, not only do the same, but also approve. Ina-approve. Oh, sige, ganyan ka. Huwag ka sumunod sa nanay mo. Nanay mo, tanda-tanda na. Sinusundan mo pa. Okay? Ina-approvean pa nila, not only do the same, but also approve of those who practice them. Okay? So, bago nyo sabihin, ay, ganyan talaga sila, pastora. Mabuti na lang, hindi ako katulad nila. Kadiri. Mga idolaters, mga homosexuals, uy, kadiri, pastora, buti na lang di ako ganun. Bago yung sabihin yan, huminahon kayo. Okay? Because if you stop here, kaya hindi ho tayo pwede mag-stop dito sa verse na to, if you stop here, you'll become judgmental. Okay? Kaya pagbasa po nito, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Kundi, maiiwan kayong, kadiri. Atheist sila, idolaters, sumasamba sa baka. Wow, bababa ang mga isip. Ang dumi. Wow, ang mga mga tomboy, mga bakla. Ay, naku, kadiri, pastor. Buti na lang, di ako ganun, pastora. No? Di ba na, pastora? Makinig ka. Okay, makinig ka. Okay, so, sagutin muna natin ang tanong. Pastora, kasalanan ba maging atheist? Yes. Kasalanan ba maging idolater? Yes. Ayoko i-sugarcoat ha? Diretsuhan lang to. Kasalanan po ba maging homosexual? Yes. Wala po tayo, disobedient to parents. Kasalanan? Yes. Maging unforgiving? Yes. Lahat po yung kasalanan. Alright? So, puro po mali. Hindi ko sugarcoat. Talaga po, lahat yan ay kasalanan. Okay? At ang kabayaran yan, lahat kamatayan. Pero please, huwag kayong tumigil sa chapter 1. Let's go to the next chapter. And Romans chapter 2, verse 1 says this, therefore, kaya nandito yung there kasi may nauna. Okay? May sinabi muna, therefore. Okay? Therefore, you are inexcusable, O man. Sinong O man? Mga lalaki lang ba ito? Hindi. Generic. Babae, lalaki. Right? Believer, unbeliever. Generic term to. Basta tao. Good or bad. Basta tao. Okay? Whoever you are who judge. Oh, wag na kayo magja-judge, ha? Whoever you are who judge. Kung sabihin, ay, buti na lang di ako katulad nila. Naalala niyo yung parable ni Jesus? 2 men were praying in church. One was a Pharisee, the other one was a tax collector. Tax collectors are known to be sinners. Sabi ng Pharisee, mabuti na lang, Lord, I tithe and I go to church. Di ako tulad nung tax collector. Di ako tulad niya. Alam sabi ni Jesus, yung tax collector ang napatawad. Bakit? Sabi ng tax collector, forgive me, for I have sinned. Siya ang napatawad. Hindi yung nagmamataas, na nagtuturo ng kamay. Amen? Therefore, you are inexcusable, O man, whoever you are who judge. For in whatever you judge another, ganun ba sila? You condemn yourself.
For you who judge, practice the same thing. Hindi ka nga homosexual, disobedient ka naman sa parent. Hindi ka nga idolater, unforgiving ka naman. Amen. May kausap pa po ba ako? But we know, ito ang alam natin dapat, but we know that the judgment of God is according to truth. Kung ang Diyos ang maghuhusga, tama yun. Pero tayo na nagkakasala rin, tapos magtuturo ka, mabuti na lang di ako katulad nila. Right? We practice the same things. Yan po, ito po ang story nito, he's stating to us the fallen state of man. Okay? But we know that the judgment of God is according to truth against those who practice such things. Because God is holy, there's no sin in God. And do you think this, oh man? You who judge those practicing such things and doing the same, ginagawa mo rin naman ang parehas, that you will escape the judgment of God? No man can escape the judgment of God. Lahat ng sala dapat mabayaran. At dahil lahat tayo nagkasala, lahat magbabayad. Okay? O, hindi pa tapos ha? Tagalogin lang natin para maintindihan natin. Hold that thought. Sa Tagalog po, kaya nga sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganon. Nalalaman natin makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga yon. Ang Diyos, tama yon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? That is the state of man. Walang makakaiwas sa hatol ng Diyos. Okay? And then it continues to say, or do you despise the riches of His goodness? Forbearance, long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. Okay? So kaya, yung tao na yon, maski atheist siya, buhay pa, di ba? Maski idolater, buhay pa. Lord, ba't di nyo nalang patamaan ng kidlat? Mali pala ginagawa eh. Kasi yan ang haba ng pasensya ng Diyos. Intindihan? Yan ang forbearance ng Lord. Mahal niya ang tao. Kaya anumang sala niyan, hindi niya pinapatay. Hindi ganun ang Diyos. Okay? At, Lord, bakit niyo pinapayagan na magkaroon siya ng ganung buhay? Ba't niyo hinahayaan? Because the goodness of God leads you to repentance. Amen? Na sa pinagdadaanan niya, makita niya, mabuti pa rin ang Diyos. Finally, maybe you will now acknowledge Him. Bagamat atheist ka, bagamat idolater ka, bagamat homosexual ka, bagamat disobedient ka to your parents, mabuti pa rin ang Diyos sa iyo. Amen? Because it's the goodness of God that leads people to repentance. Yung iba lang, ibang kuha nila. Kung galit sa akin ng Diyos, bakit buhay pa ako? O ba't mayaman naman ako? O ba't okay naman ang buhay ko, ha? Wala akong problema. Sabi nilang yun. Pero, mabuti kasi ang Diyos. Okay? So, ano ang point ng mga verses na ito? The point of the verses, we will find all the way to chapter 3. Kaya babasahin ko ngayon sa inyo, chapter 3, 23. Ito po ang punto ni Paul. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sabihin natin lahat, all. Wala dito na hindi pa nagkasala. Maski batang maliit, nagkasala na. Amen? Alright? So yan po ang pinakapunto ni Paul. Pinaalam sa atin ang bagsak nating kalagayan. Otherwise, you will always refer back to your self-righteousness. Pastor, mabait naman ako. Never ako nang away. May taong ganon, never nakipag-away. Pastora, never ako nagmura. May tao pong ganon. They will revert back to that. Kapag hindi alam ng tao ang katotohanan. Anong katotohanan? That all have sinned and fall short of the glory of God. Ipagmamalaki mo ang kabutihan mo. Kamusta naman ang kabutihan mo? That is as good as filthy rags.
Hindi yan pasado para makarating kang langit. Para hindi ka magbayad ng kamatayan, yan ang ipapakita. Ay, pastora ha, singer ako sa church eh. Hindi pwede yan. Okay, hindi ho yan ang ipapakita natin para tayo magkaroon ng eternal life. Okay? So, pwede mo sabihin, hindi ako naglalay, pastora. White lie lang. Hindi ako nagnanakaw ng 1 milyon, pastora. Sila 1 milyon, mga kurakot sila. 100 lang, pastora. Ay, ganun din yun. Ang tawag sa'yo, magnanakaw pa rin. Okay? So, being good, right, does not pass as righteousness. Kaya kung yan lang ang napapakinggan nyo sa church, how to be a good parent, how to be a good child, how to be a good employee, hello, bagsak pa rin. Humanism lang yan. Amen? Ay, parang wala akong kausap. Kaya, be warned sa mga naririnig nyo na puro relationship ang pinag-uusapan. Ang galing nila sa relationship. Pati ako napapakinig ako eh. Ang husay eh. Ang husay magturo, promise. Wala ako sa katiting nila. Ang galing talaga nila. But it's all about humanism. All about. Tapos babanggitin si Lord, pero sandali lang. So all this time, they have been hearing humanism. It's not about the gospel of Jesus Christ. Nadaya na. Sayang, andun eh. Nadaya pa ng mga katuruan. Are you seeing my point? Okay? So, ito po ang punto ni Paul. All have sinned and fall short of the glory of God. Now, about judging. Pastor, kung hindi ko sila judge, anong gagawin ko? You love them. We are not to judge anyone, but we are to love them. Amen? To love them to God. Hanggang makarating sila sa Panginoon. Okay? Pastora, sabi Christian, hindi pa rin nagbabago. Bahala na si Lord doon. Ikaw ba tagapagligtas niya? Amen? May kausap ba ako? Hayaan nyo na sila kay Lord. Hindi nyo naman kaya sila iligtas. Kaya pag nakakilala na kay Lord, si Lord na bahala sa kanila, hindi ikaw. Wala ikaw kinalaman doon. You cannot save anyone. You can just bring to them the gospel, but it is God who changes their spirit and their hearts. At sila ang nag-uusap ni Lord. Hindi ka naman kasama sa usapan. Amen po ba? Malinaw po ba? So no judging. Because the moment you judge yourself. Isang daliri nakaturo sa kanila, ilan nakaturo sa'yo? 1, 2, 3, 4. Totoo po yan, 4 nakaturo sa inyo. Okay? Let's continue. Romans 2:5-11. Sabi po ni Paul, but in accordance with your hardness. Ito para sa mga titigas. Ayaw nyo pa rin, ha? Ayaw pa rin. Para sa matitigas. Sabi mo sa katabi mo, hindi para sa'yo to. Hindi to para sa'yo. Saan na magmamatigas to? And your impenitent heart, you are treasuring up for yourselves wrath. Remember, wrath is not for us. Amen? Wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to each one according to his deeds. Sino po ang dadaan dito sa paghuhusgang ito? Doon sa mga nagmatigas. Ayaw nila acknowledge ang Diyos, hindi nila kinikilala si Kristo, sila ang dadaan sa judgment. Sila ang makakatikim ng wrath. Okay? Okay. And sabi po dito, who will render to each one according to his deeds. Eternal life ang ibibigay niya to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality. Okay? Bunga na lang po yung pagpapatuloy natin. Pero unang binigay sa atin, eternal life. But to those who are self-seeking, kung ano yung makakabuti sa kanila, ano yung para sa kanila lang. Okay? And do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath. Tribulation ang para sa inyo. Remember, ang audience niya, may believer, may unbeliever. May nagmamatigas, may hindi na, yung meron di ba naman, nag-submit na sa Panginoon. Tribulation and anguish on every soul of man who does evil, of the Jew first, and also of the Greek. So wala pong exempted. Pag hindi ka Jew,
Gentile ka or Greek ka. Okay? But glory and honor and peace to everyone who works what is good, to the Jew first and also to the Greek. For there is no partiality with God. Okay? So pantay-pantay ang Diyos. Ano man ang lahi mo, ano man ang stand mo, rather kung Jew ka or Greek ka, pare pantay-pantay lang yan. Let's continue to Romans 3:10. Ito po ang katotohanan na hindi natin pwede kontrahin. Ito, kinontra ko pa na ito, bago-bago ako eh. Sabi po dun sa Bible, as it is written, there is none righteous. Nung binabasa yan, sabi ko, ako, hindi ako makapagtaas ng kamay. Righteous ako. Sa loob-loob ko lang yun, ha? Kasi yan ang ano talaga ng tao. Pag hindi mo alam na basahan lang ang righteousness mo, sabi mo, uy, righteous naman ako. Ganun ako eh. Alam mo, sinagot kagad ako eh. No! Not one. Ni isa dito, walang righteous. Sabi niya. Not one. Okay? Nasupalpal kagad, no? So, our own righteousness, tandaan nyo, ano man ang kabutihan nyo, is just filthy rags. Basahang marumi. May mas maganda pang term dyan, wag na lang. There is none righteous. Okay, sorry. There is none who understands. There is none who seek after God. Alam niyo, naririnig ko yung sabi ko, susik ako kay Lord, ha? Self-righteousness yun eh. Umaandar pa noon. Noon pa yun, matagal na. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good. Sabi ng laman mo, gumagawa ako ng mabuti. Laman yun eh. No, sabi, sinagot na naman, no, not one. Maski isa. Huwag ka na magmalinis. Kasi madumi pa rin. Their throat is an open tomb. With their tongues, they have practiced deceit. The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Diba? Natatawa tuloy ako, may naalala ko. Sabi na isa, dumalaw yung si pastor sa bahay daw ng isang kapitbahay. Ay, kamusta pastor? Sabi ng misis, pag alis ng pastor, pastor na yan. Ang dami sinabi, pagtalikod ng pastor. Di ba? Minsan ganda na bati mo, ay, pastor! Pagtalikod, pastor na to. Dami palang cursing. Anyway, their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways. And in the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. So, eto tayo. Dati. Dati yon, ha? Before believing in Christ, yun po talaga tayo. Non-righteous. No one seeks after God. Eto tayo talaga. Yun tayo talaga. Okay? And so, paano na ngayon? Ito na yung binibigay na kasagutan ni Paul. Kasi na talaga ang tao. Okay? The point is, all people are doomed to destruction, to perish. Yan na po talaga ang pupuntahan natin. Makasalanan talaga lahat ng tao. Kaya huwag ka manghusga kasi lahat naman tayo nagkasala. Okay? But, sabihin natin lahat, but praise be to God. Tayong lahat, maski na no one is righteous, maski lahat ay nagkasala, may pag-asa. May binigay na pag-asa at sagot ang ating Diyos. Amen? Praise God. Come on, bless the Lord. So, hingang malalim. Pagkatapos yung malaman, ganun pala kalagayan natin lahat. Pantay-pantay lang pala tayo. Lahat makasalanan, walang righteous. Oo, wala. Hingang malalim, hingang maluwag. We are justified by God. How? Through, sabay-sabay, faith in Christ Jesus. Hallelujah! So ano man ang sala mo, basta nampalataya ka kay Kristo, pinawalang sala ka na ng ating Diyos Ama. Purihin natin siya. Come on, let's bless Him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Diba? Wala ka na masasabi, thank you, Lord. Kasi, huli tayo lahat. Yan ang totoo, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos.
na binigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat. Siya ang nagbayad ng kamatayan para sa ating lahat. Dahil kung hindi niya ginawa yun, lahat tayo, magbabayad tayo. That's why God justified you. Tayong mga dating makasalanan, caught in the act, guilty as charged. Pero nung pinanampalatayaan mo si Kristo, you were justified. Ano yung justified? Just as if you never sinned in your whole life. Dahil yung katuwiran ni Jesus ang siyang binigay sa'yo. Si Jesus never nagkasala. Kaya ganun ka nakabusilak, ganun ka naka-holy, ganun ka naka-pure. Pinataw lang yan sa'yo, wala kang kinalaman dyan. Wala. Wala. So the word justification is the same word as righteousness. Okay, mako-confuse. Parehas lang po yan. Iba lang po nila sa Bible for variety, but it means the same thing. It's the same Greek word. Pag tinignan niyo po sa Greek nyo, dikaiosine, something like that. Okay? Minsan ginagamit nila word justification, minsan righteousness, justify. It comes from the same root word. So ito na po ang pinakasagot, Romans 3:21. Are we learning? But now, the righteousness of God, apart from the law. Ibig sabihin, apart from you doing the law, kasi kailangan, obey mo lahat yun eh. Do not steal, do not kill, do not lie. Lahat yun dapat. Tanggalin niyo yung law. Huwag isama dito sa usapan. Apart from the law. Meron pong katuwiran ng Diyos na ibinigay apart from the law. Wala sa usapan ng law. Being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God. Katuwiran ng Diyos. Paano? Sabay-sabay. Ready and go. Through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. Do you believe? Then you are justified, washed, righteous, made righteous by the blood of Jesus Christ. Woo! Thank you, Lord. Kundi dali talaga tayo lahat, wala tayong lusot. The Lord spoke the truth. Lahat tayo sa pool. Pero praise be to God. God has justified us. More, I'll give you more kasi ito'y masarap. Ito yung sinasabi ko sa inyo, intayin nyo hanggang dulo. Huwag mo na kayo ma-offend. Kasi kung naniniwala kay Kristo, pinawalan sala na kayo ng Diyos. Binabago niya ang ating puso. Actually, binago na. And as you recognize the truth, magbabago ang buhay mo. Romans 3:24 says, being justified freely, libre, wala kang ginawa, hindi mo pinagtrabahuan. By His grace through the redemption that is in Christ Jesus. It's through Christ. At brothers, singit ko lang ulit, sisters, ito ang mensaheng dapat niyong napapakinggan. Hindi yung how to be a good mom. Hello? Humanism. How to be successful in life. Okay naman yan, pero hello, that's not the gospel. Huwag kayong padaya. Ito ang mensahe. Amen? Romans 3:25, talking about Jesus. Jesus, whom God set forth as a propitiation, the sacrifice that satisfies. Anong satisfies? Yung kamatayan natin, siya nagbayad. Amen? Yung kamatayan dapat natin, nababayaran natin, ang bawat sala natin, siya ang namatay para sa atin. Siya ang nagsakripisyo para sa atin. Yun po, ibig sabihin ng propitiation, alright? By His blood, sa pamamagitan ng kanyang dugo, biro mo, Diyos na siyang gumawa ng lahat, malaki pa sa dagat, malaki pa sa mundo, sa buong universe, pero hinayaan niya maging tao, para lang iligtas tayong lahat. What a God we have. What love He has for us.
that He would come in the flesh and become a servant. And hindi lang servant became a sacrifice for all of us. Ganon niya tayo kamahal. Kundi, bawat isa sa atin magbabayad. Kamatayan. Walang matitira sa'yo. Dugo niya ang naging pambayad. Ibig sabihin nun, life is in the blood. Pag binigay mo ang dugo mo, buhay mo, binigay mo. And paano natin matatanggap? Simple lang. Anong sunod na words? Through faith. Grabe, sitting pretty ka lang Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Through faith, to demonstrate His righteousness. Ganyan po siya katuwid. Mabagsik siya sa kasalanan, pero ganyan ang katuwiran ng Diyos. Because in His forbearance, God had passed over the sins that were previously committed to demonstrate at the present time His righteousness. Ganyang kabuti ang ating Diyos. That He might be the just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Do you have faith in Jesus? Do you believe in Him? He is your justifier. Siya ang nagpawalang sala sa'yo dahil nanampalataya ka sa Kanyang bugtong na anak na si Kristo. Wala ka ng sala ngayon. Wala na. So if we have faith in Jesus, we have been justified. Just as if you never sinned in your whole life. Because Jesus never sinned. But He is the willing sheep that was offered as a sacrifice for us all. Willingly. Dahil mahal niya tayo. Pastora, ba't ganyan pa rin ugali niya? Well, we may not be perfectly behaved, but we have been perfectly cleansed by the blood. You are not perfect in your ways, but you were made perfectly righteous by God. Sabi mo, I'm made perfectly righteous by God. You know why? Because the Lord Jesus is our righteousness. He who knew no sin was made sin for us, so that we might become the righteousness of God. Justified by God, simply because you believed in the Lord Jesus Christ. That's the great love of the Father for us all. Amen? So praise God, and I thank you na walang nag-walk out. Salamat, kumalma kayo. Dahil ang totoo, bagsak man ang ating kalagayan, pero niligtas tayo ng ating Panginoong Hesukristo. And everybody say, Amen and Amen. All glory belongs to you, Lord Jesus. Amen? So kung may tao pa dito na hindi pa kayo nananampalataya kay Kristo, hindi kayo naniniwala, anak siya ng Diyos. Siya may lalang sa atin, siya rin na naglalang sa atin, at siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyong sala. Walang magbabayad ng sala kung hindi ka manampalataya sa Kanya. Kaya yung mga dadaan po ng wrath of God and judgment, they are those who does not have a Savior because they did not believe in the only begotten Son of God who came to save us. So if you are here, you don't have to raise your hand. But this is your wonderful opportunity to believe in the Lord Jesus Christ. Only believe, and you will be saved. Pastora, madumi pa ako may sala ako Huwag ka mag-alala. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Manampalataya ka lang sa Kanya. So if you are here today and that is your decision, pray with me right now. Sabihin mo lang, Lord Jesus Christ, tinatanggap kita sa aking buhay. Naniniwala ako sa iyo na ikaw ay namatay para sa akin. Nagbayad ng aking mga sala.
Tinatawag kitang Panginoon. Panginoon ng aking buhay. Namatay ka pero nabuhay ka muli. At naniniwala ako na ikaw ay Diyos. Salamat. Salamat sa kapatawaran sa lahat ng aking sala. Ako ngayon ay ligtas na. Salamat sa iyong mayamang biyaya, sa iyong habag sa akin. Tinatanggap ko, ikaw, Jesus, sa aking buhay. Ngayon din. And everybody say, Amen and Amen. Come on, bless Him. Simple prayer, but very powerful prayer. If you said that, believing in the Lord Jesus Christ, then you are saved. Amen? Amen po ba? Yes, nagkasala, pero ngayon, pinawalang sala na ng ating Diyos. Amen? Come on, give Him the praise. Hallelujah! Thank you, Father God. Praise be to God.